Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito, mga kabunyog mga kababayan, grabing iyakan sigurado nito ng mga DDS. Ha? Bakit? Bakit? Eh, alam naman natin yung nangyari. Oh, alam naman natin yung nangyari. Ha? O di ba? Ano ito? Lumabas na yung desisyon ng ICC. Lumabas na yung desisyon ng ICC tungkol doon sa yung parang motion. Ang gusto kasi nila Kaufman, yung lead counsel ni Duterte, i-dismiss na yung kaso ni Duterte sa ICC kasi walang jurisdiction ng ICC. Matagal ng issue yan, yung jurisdiction na yan. Paulit-ulit na yan. Noon pa man yan, lagi nang nire-raise siya ng kampo ni Duterte na walang jurisdiction daw ang ICC sa kaso ni Duterte. Yan yung yan yung lagi nilang sinasabi. Bakit? Kasi nag-withdraw na daw tayo sa ICC. So wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. Bakit nila pino-prosecute si Duterte na hindi naman tayo na member ng ICC? Yun yung argumento ng mga DDS, yan yung narrative nila. Mula pa noon, ganyan na yan. Ngayon, kahit si Kaufman, binayaran ng napakalaki ng mga Duterte, yun pa rin ang argumento ni Kaufman. Samantalang yung argumento na yan tungkol sa jurisdiction ng ICC, settled na yan matagal na. Settled na yan. Ang issue na yan, paulit-ulit na tayo, hindi uubra yung issue na yan ng jurisdiction. Kasi nakalagay naman sa Rome Statute Ang Rome Statute, yan yung treaty tungkol sa ICC. Pag nag-member ang isang bansa sa ICC, pipirma siya bilang state party doon sa Rome Statute. Pipirma siya. Pumirma tayo sa Rome Statute na yan. At nag-concur ang Senate yan, renotify ng Senate yan. Ibig sabihin, talagang may visa yan bilang treaty kasi nag-member tayo dyan at renotify ng Senado. Nag-concur ang Senado dyan. O ngayon, ang problema si Duterte nag-withdraw. Okay. May visa ba yung pag-withdraw ni Duterte? Yes. Nag-decide na din ang Korte Suprema natin. May visa yung pag-withdraw ni Duterte. Wala tayong magagawa. Withdraw ni Duterte ang Pilipinas. Power niya yon. Within the power niya yan as president. Okay. Nag-withdraw. Kaya lang, ang gustong sabihin ng mga DDS at ng kampo ng Duterte, dahil nag-withdraw na tayo, wala nang jurisdiction ng ICC. Ang problema, may nakalagay kasi dyan sa Rome Statute. May nakalagay dyan. Yung mga nangyaring incidents sa bansa natin na mga kasong hawak ng ICC tulad ng crimes against humanity, genocide, war crimes, or mga crimes na ang jurisdiction ay nasa ICC. Kung nangyari yan sa mga panahong member tayo, may jurisdiction sa atin ng ICC. Doon sa pangyayari nung member pa tayo. Pero kung nangyari ang mga yan, yung crimes against humanity na yan, sa panahong hindi na tayo member, hindi na tayo saklaw niyan. Hindi na tayo saklaw ng ICC. Pero yung kung nangyari yan nung panahong member tayo, saklaw tayo. May jurisdiction ng ICC. Ganun lang naman kasimple. Ganun lang naman kasimple. Ayaw tanggapin yan ng mga DDS. Ayaw tanggapin nila yan. So ngayon, nag-decide ang ICC. Kahapon lang. Sabi ng ICC, may jurisdiction ang ICC. So in short, yung argumento ni Kaufman na paulit-ulit na naman ng mga dati ng argumento na walang jurisdiction ng ICC, ang desisyon ng ICC mayroon. Mayroong jurisdiction. Kasi member pa tayo ng ICC nang nangyari ang mga krimen na ikinakaso kay Duterte. Kaya nga ang covered na mga kaso ni Duterte hanggang lang 2019. Kasi yung effectivity ng pagiging member natin ng ICC ay hanggang 2019. Nag-withdraw tayo sa ICC 2018 pero may 1 year pa kasi para talagang magkaroon ng effect yung withdrawal.
So, kung 2018 nag-submit ng withdrawal, may 1 year para mag-effect yung withdrawal, 2019. So, lahat ng nangyari sa Pilipinas na mga patayan related sa war on drugs, na hanggang 2019, covered yan ng ICC jurisdiction. Yun. Kailan naman nagsimula? Nung nag-member tayo, 2011 yata tayo nag-member. So 2011 tayo nag-member, kaya yung mga nangyari sa Davao, yung Davao Death Squads, 2011, hindi pa presidente si Duterte, sakop rin yun ng jurisdiction ng ICC. So 2011 to 2019. Simple. Hindi naman dapat kinukomplicate eh. Bakit ang hirap intindihin? May jurisdiction ba ang ICC sa atin? Yes, doon sa mga incidents o pangyayari na nangyari nung member pa tayo. Kailan tayo member? 2011, 2019. Anong mga nangyari na ginawa ni Duterte na babagsak sa crimes against humanity, yung mga pagpatay sa Davao Death Squads? 2011 yan. Hanggang 2016. 2016 naman, presidente na sa Duterte, tokhang naman ang inimplement. Sa national ano na yan, war on drugs na sa national level na. Covered pa rin yan ng ICC kasi member pa tayo hanggang 2019. Yan, ganun lang kasimple. O ngayon, bakit ko sinasabing grabing iyakan na naman ang mga DDS nito? Ay siyempre, hindi na naman nila matanggap yan. Na-denied na yung interim release, hindi pinagbigyan ng ICC. Ngayon na naman yung jurisdiction, wala. O di ano pa, tuloy na ang trial. tuloy na yan. Yung confirmation of charges hearing noong September 23 na hindi natuloy, matutuloy na yan sa susunod na mga araw. Ayan. Kasi wala na. Denied na yung interim release. Yung jurisdiction, may jurisdiction. Ano pa? May isa na lang na natitirang usapin. Kung fit ba siya to stand trial. Kasi ang argument nila, unfit to stand trial. Yan na lang. Yan. Mariresolve na yan. Pag na-resolve na yung fitness to stand trial issue, tuloy na. Okay? Kaya sa ngayon, iyakan ng mga DDS dahil sa desisyon sa issue ng jurisdiction. Napaka-importante sa kanila yan. Kasi yun yung inaasahan nila na talagang i-dismiss kasi walang jurisdiction. Pero ito na, nag-decide na ang ICC. So, iyakan ng mga DDS nito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.